Lives Instant Bride, Part 30. Nakasando lang ako sa railings ng yate habang pinagmamasdan ang kumikinang na karagatan sa ilalim ng matingkad na sikat ng araw. Mag-isa lang ako dahil hindi ko alam kung nasa ng iba, maliban kay Marco na siyang nag-cooperate ng yate. Mula kaninang pagising ko ay hindi ko na sila nahagilap pa, lalo na si Mr. Muller at Logan. Si Noah, tingin ko ay nasa kwarto niya at nagpapahinga. At dahil wala namang ibang tao sa paligid, ay napagdesisyonan kong kumuha na lang ng litrato at mag-selfie para may remembrance ako. Pero nang pumosisyon ako sa isang direksyon, ay napasigaw ako at kumuntikan ko pang mabitawan ng cellphone nang makita ko si Logan na nakatayo sa likuran ko. Agad akong lumingon at masama siyang tiningnan. You scared me. Tipid lang siyang umiti bago tumabi sa akin. Sorry kung natakot kita. Anya bago pinatong ang magkabilang braso sa railings. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Bulong niya na narinig ko naman din. Ha? Kumunot ang noo ko dahil kung makapagsalita siya, ay parang kakilala niya ako. Wala. Sagot niya at marahang umiling. Ang sabi ko lang, ang ganda mo tine. Napangwi ako ng tila may tumusok sa loob ng ulo ko pagkabanggit niya ng tini. Pero saglit lang naman yun, kaya hindi ko nalang binigyan pansin. Are we that close para bigyan mo ako ng nickname? Pagsusungit ko sa kanya, pero ginisihan lang niya ako. Ang haba kasi ng pangalan mo. Tini is better. Paliwanag niya bago tumingin sa mga mata ko. Kumusta ka? Hindi ko napigilan ang pagkunot ng noo ko sa sinabi niya. Ang random naman ang tanong mo? Umiyasi siya at napailing. Fine. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang naman. I feel fine. Alanganing sagot ko dahil maging ako ay hindi ko alam kung kumusta ang pakiramdam ko. Bakit mo na itanong? Nagkibit balikat siya. Wala lang. I just want to know. Just checking on you. Okay. Matapos kong sumagot ay nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan naming dalawa. At hindi ko mapigilang makagahit ang labi ko dahil ang awkward sa pakiramdam. Yung feeling na may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya masabi-sabi. Hindi sa nag-a-assume ako, yun talaga ang nararamdaman ko. Lalo na't paminsan-minsan ay tumitingin siya sa akin. Pagkatapos, babalik na naman sa dagat ang tingin niya. So, hindi na ako nakatiis at binasag ko na ang katahimikan. Logan, gusto ko lang sanang klaruhin ang ilang mga bagay-bagay. Panimula ako sa hinga ng malalim para humugot ng lakas ng loob na itanong ang mga bumabagabag sa akin. Things like, maraan akong tumango nang sumagot siya. Yun na ang signal ko para magpatuloy. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Bagyang kumunot ang noo niya habang nakatingin sa akin. Like? Na gusto mo ako? Nakagat ko ang labi ko dahil tingin ko ay ang kapal ng mukha ko para itanong yun. Lumambot ang ekspresyon ng mukha niya bago siya tumitig sa mga mata ko at walang pagdadalawang isip na tumango. Yes, Christine. I'm dead serious. Napawag na lang ang bibig ko bago umiwas ng tingin. Napayuko ako at napatingin sa asol na karagatan habang pilit kong pinipili ang mga salitang sasabihin ko. Bakit? Sa dami ng gusto kong sabihin, ayun lang ang namatawi sa bibig ko. Gusto ko na lang sabunutan ang sarili ko. Because I like you. Tugon niya bago siya yumuko para hulihin ang mga mata ko. Alat. Dagdag niya at matamis nung umiti sa akin, dahilan para lumitaw ang nag-iisang dimple niya. Napatingin ako sa kanya. Logan is handsome, hindi ko itatanggi yun. Lalaking lalaki ang dating niya. Astig. Siya na yata ang tunay na definasyon ng tall, dark, and handsome man. Pero kahit na ganoon, ay hindi talaga ako makaramdam ng kahit na anong atraksyon sa kanya. Sa mga mata ko, siya lang si Logan at hindi nahihigit pa ron. Logan,
Nakagat ko ang labi ko dahil hindi ko alam kung dapat ko pa itong sabihin sa kanya. Pero kasi, ayokong sayangin niya sa akin ang oras niya dahil wala siyang mapapala. Sigurado akong maraming babae ang naghahabol sa kanya, kaya mas mabuti pang doon niya ituon ang atensyon niya. Buong tapang ko siyang tiningnan sa mata. Kung ano man yung nararamdaman mo, please, itigil mo na. Naikuyom ko ang kamay ko. Dahil hindi kita gusto. Gusto ko nalang tumalon sa dagat. Mali ang pagkabitaw ko ng mga gusto kong sabihin sa kanya. Ngumisi siya at mahinang tumawa. Binabasted mo ba ako? Yumuko lang ako at mahinang tumango. Hindi mo talaga ako gusto? Tanong niya sa akin bago ipinatong ang palad sa balikat ko. Look at me when you answer. Bumuga ako ng hangin bago siya tiningnan sa mga mata niya. Hindi. Sorry. Don't be sorry. Anya at matamis na ngumiti sa akin. Kung hindi mo talaga ako gusto, edi hindi. Ganun lang kasimple. Dagdag niya bago tumingin ng diretsyo sa mga mata ko. Pero may isang request lang ako. Ano? Nawala ang ngiti sa labi niya, kasabay ng pagtayo niya ng maayos. Pinatayo niya rin ako ng maayos, bago niya pinatong ang dalawang kamay sa magkabilang braso ko. Don't tell me to stop liking you. Hindi ko napigilan ang pangunot ng noo ko, dahil hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Ha? Napangiti siya bago marahang kinurot ang ilong ko. Sabi ko, wag mo akong utusan na itigil ang nararamdaman ko. Just let me like you. Kahit yun na lang. Napanguso ako matapos kong marinig ang sinasabi niya. Hindi ko kasi napigilan ang pagbigat ng pakiramdam ko dahil nagigilty ako and at the same time, naawa ko sa kanya. Pero mas mabuting ituon mo sa ibang atensyon mo. Sure akong may ibang babaeng handang ibigay sa'yo ang atensyon at pagmamahal na nararapat sa'yo. Umiling siya sa akin bago niya inalis ang magkabilang palad niya. Ikaw ang gusto ko, Christine. Wala na tayong magagawa para baguhin yun. So, just let me like you. Napabuga na lang ako ng hangin bago marahang tumango. Okay, kung yan talagang gusto mo, wala na akong magagawa. Basta sinasabi ko na sa'yo na wala kang aasahan sa akin. Alam ko. Please, wag mo nang ulitin dahil masakit. Pabiro niyang sabi. Sasagot pa sana ako nang sumigaw na si Marco na pwede na kaming bumaba. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon na makaiwas sa kanya. Dahil kahit pa sabihin niyang okay lang sa kanya, pues sa akin hindi. Ang pangit pala sa feeling na may i-reject. Pero anong magagawa ko? Di ko nga siya gusto eh. Hindi ko pa nga sana gustong umuwi dahil kinakabahan ako sa pag-uusapan namin ni Lolo Henry. Pero wala na akong ibang choice dahil ayoko rin namang maiwan dito. Ewan ko bakit. Basta sa tuwing naiisip ko na mag-uusap kami ng kamilang dalawa, ay kumakabog ang dibdib ko sa kaba. Siguro nag-overthink lang ako. Siguro matagal na naman bago tayo magkikita-kita ulit. Nakangusong sabi ni Marco habang hila-hila ang maleta niya pero agad ding nagbago ang ekspresyon at ngumisi. Mabuti naman at nakakasawa ng pagmumukha niyo. Dagdag niya at bumuluwak ng tawa. As if naman gusto rin naming makita ang pagmumukha mo, no? Sagot ni Noah bago niya to lagpasan. Pero may isang bagay lang akong mamimiss. Hirit ni Marco bago tumingin sa akin. Ang lover's note din. Anya pero hindi ko na siya pinansin. Nagkunwari akong walang narinig at pumasok na lang sa kotse. Maya-maya pa ay pumasok na rin si Mr. Muller. Sabay utos sa driver na umalis na. Iba-iba kasi kami ng sasakyan. Si Noah ay sa ibang lugar ang punta dahil may shoot daw. Si Logan din ay ibang destinasyon dahil may kailangang gawin. Habang si Marco naman ay mananatili muna sa lugar dahil may pupuntahan tong business meeting kasamang isang prospect business partner niya. In short, kaming dalawa ulit ni Mr. Muller ang uuwi. Pero hindi na kagaya dati.
Dahil ngayon, ang awkward na ng pakiramdam sa pagitan namin. Parang may isang malaking harang na hindi matibag-tibag. Kaya imbis na kausapin siya, ay sumandal na lang ako sa upuan at pumikit. Para kahit papaano ay makaidlip ako. Ilang sandali nga lang ay tuluyan na akong nakatulog. Nang magising ako ay nasa airport na kami. Ginising ako ng driver dahil nauna nang lumabas si Mr. Muller. Dali-dali tuloy akong bumangon at bumaba ng kotse para maabutan siya. Mabuti na lang at may naghihintay pala sa aking tauhan ni Lolo Henry na siyang gumabay sa akin papunta sa private plane na sasakyan namin pauwi. Nang makapasok ako sa eroplano, ay nadatnan ko si Mr. Muller na nakasandal na sa isang upuan at nakapikit ang mga mata. Naganap na lang din ako ng pwesto malayo sa kanya at nang hindi ko siya maistorbo. Nang makapwesto ay minabuti kong matulog na lang pero hindi ko magawa-gawa dahil sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Ilang beses nagpabalik-balik sa isipan ko ang pag-uusapan namin ni Lolo Henry. Ganoon ang naging sitwasyon ko hanggang sa mga sumunod na oras hanggang sa makalapag ang eroplano. Nagsabihan ako ng flight attendant na nakarating na kami ay mas dumoble pa ang kabog ng dibdib ko. Umabot na nga sa puntong naghihirapan akong huminga. Gusto ko sanang sabihin kay Mr. Muller ang tungkol sa text ng lolo niya pero mahigpit ding bili ni Lolo Henry na itago ko. Napabuga na lang ako ng hangin bago tumayo. Honey, napalingon ako sa unahan nang marinig ko ang boses ni Mr. Muller. Let's go? Grabe, believe na talaga ako sa kanya. Nagagawa niya pa rin umakto na parang walang iwas ang nangyari sa pagitan namin. Siya na talaga ang best actor. Pilit akong umiti sa kanya at tumayo. Kumapit pa ako sa braso niya hanggang sa makalabas kami ng eroplano. Pagkababa namin, ay agad kaming natigilan nang makita namin si Lolo Henry kasama ang mga tauhan niya. Matamis tong nakangiti sa amin. Welcome back, lovers! Magilaw niyang bungad at inilahad ang likod ng palad na mabilis naman naming tinanggap at nagmano. What brings you here, Lo? Tanong ni Mr. Muller. Oh, I have a business with Christine. We have somewhere to go. Simpleng sagot niya bago ko tinapunan ng tingin. Right, Iha? Yes. Hindi ko mapigilang mautal dahil sa lakas ng kabog ng dibdib ko. It's that so? Tugon ni Uriel. Then I leave her in your care, Lo. I also have an urgent meeting to attend. Dagdag niya bago tumingin sa akin. Han, mauna na ako ha? Anya at hinalikan pa ako sa noo bago tuluyang umalis. How sweet of my apo. Napatingin ako kay Lolo Henry, hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa kung paano niya yon sinabi. Wala kasing lamang emosyon ang pagkakabigas niya ng mga salitang yon. Iha, follow me in the car. Seryosong sabi niya at nagsimula na siyang maglakad. Nakagat ko na lang ang labi ko dahil halos sumabog na ang dibdib ko sa kaba. Ramdam ko'y tila bibigay na rin ang mga tuhod ko dahil sa labis na panghihina. Mas tumindi pa ang nararamdaman ko nang makapasok na kami sa loob ng kotse. Ramdam ko na ang bigat ng hangin na nakapalibot sa amin. Ang tensyon na nagpapabigat ng gusto sa nararamdaman ko. Lolo, ano palang pag-uusapan natin? Sinubukan kong patatagin ang loob ko pero hindi ko talaga kaya at nautal na lang ako sa kaba. Lolo? Don't call me Lolo, Iha. Matabang niyang sabi bago siya tumingin ng diretso sa aking mga mata. Kitang-kita ako kung paano maningkit ang mga mata niya. Dahilan para mas tumindi pa ang nararamdaman ko. Namamawis na ang mga palad ko at maging ang aking mga paa. Don't call me Lolo when you're not even my apo's real wife. Tila binuhusan ako ng malamig na tubig nang marinig ko ang sinabi niya. Hindi ko mapigilan ang pag-awang ng bibig ko, kasabay ng panlalaki ng aking mga mata. Magsasalita pa sana ako nang unahan niya ako. Yes, Iya. Bistado na kayo sa pagpapanggap niyong dalawa ng apo ko.